Dahil sa madalas na pagsama ng pakiramdam, halos 1 linggong hindi nakapaglako si Lucrecia. Mabuti na lamang at kapwa sila masinop na mag-asawa. Meron silang imbak na bigas at mga delata. Malaking tulong din ang kanilang maliit na hardin na siyang pinagkukunan nila ng gulay na lutuin na masarap ding ipare sa kanin. Maayos na ang pakiramdam ko, mahal. Bukas ay makakapaglako na ako. Makakatikim ulit tayo ng isda at karne. Bakit, mahal? Nagsasawa ka na ba sa mga luto kong gulay? Mas mainam yun na kainin ng may sakit. Ano ka ba? Hindi ko pagsasawaan ng mga luto ng asawa ko. At lahat ng gulay sa hardin natin, paborito ko. Ikaw ang inaalala ko. Baka nasasabi ka na sa ibang pagkain. Walang kaso sa akin kahit 1 taon na puro gulay at delatang pagkain natin. Basta kasama kita. Sus! Ang aga mo mambola riyan. Diyan mo ko napaibig sa mga linya mong ganyan, Melchor eh. At nagtahuanan sila pagkatapos. Nagboluntaryo si Lucrecia na siya na lamang ang maghuhugas ng mga pinagkainan. Inayos naman ni Melchor ang tutulugan nila mag-asawa. Pagkatapos ay magkayakap ulit silang natulog ng gabing yon. Kinabukasan ay maaga na naman silang gumising. Si Lucrecia upang maglako, si Melchor naman ay upang abalahing muli ang sarili sa mga gawaing bahay at sa kanilang munting hardin. Pansamantalang nawaglit ang mga katanungan sa kanyang isipan ng mga nagdaang araw. Nang minsang umuwi ang kabiyak, ay nagulat si Melchor dahil maraming iniuwing pagkain si Lucrecia. Mga tinapay, karne at mga kakanin. Darating daw kasi ang mga magulang niya at nais paghandaan yon ng babae. At dahil alanganing oras na ito nakauwi, isinangkot siya na lang muna ni Melchor ang mga dalang karne ni Lucrecia sa asin at nilagyan ng kaunting suka para hindi masira ang mga yon. Kinabukasan ay hindi naglako si Lucrecia, pero maaga pa rin itong gumising upang maglinis ng bahay. Nang maamoy ni Melchor ang floor wax, ay agad niyang nilapitan ang asawa at inagaw rito ang bunot na panglampaso ng sahig. Ayon kay Lucrecia, minsan lamang daw bumisita ang mga biyanan nito at gusto ng babaeng personal na maasikaso ang mga ito. Isa rin yon sa mga minahal ni Melchor sa asawa niya, ang pagiging marespeto nito sa kanyang mga magulang. Napakaswerte ko talaga sa iyo, mahal. Bihira ang biyanan na pinagkakalooban ng mabait at mapagmahal na manugang. Ibinabalik ko lamang ang kabutihan nila sa akin, mahal. Isa pa, matagal na akong ulila. Kaya sabik ako sa pagmamahal at pag-aalaga ng isang pamilya. Hinawakan ni Melchor ang palad ng kabiyak. Tanda ng pakikisempatiya. Hindi gaano nagkwento sa kanya si Lucrecia tungkol sa buhay nito. Basta ang alam lang niya, matagal na itong namumuhay mag-isa. Kaya naman nangako si Melchor sa sarili, noong bago pa lamang sila ikasal, naaalagaan niya ang babae at hindi hahayaang malungkot pa. Si Lucrecia na rin ang nagluto ng mga karneng binili nito sa kabayanan. Meron daw kasi itong natutunan na bagong klase ng putahe sa isang kakilala at nais nitong subukan yon. Amoy pa lamang ay mabango na. Kaya naman mas lalong nasabik si Melchor na matikman ang ipinagmamalaki ng kanyang asawa. Tinulungan na lamang niya itong ayusin ang lamesa habang hinihintay ang kanilang mga bisita. Mag-aalas 11 na nang dumating ang kanyang inay at itay. Nay, Tay, pasok ko kayo. Kanina pa kayo hinihintay ni Melchor. Kaya pala hindi ka namin nakita roon sa kabayanan
Naririto ka pala, Lucrecia. Naku, Nay. Mas aligaga pa nga ho yan kaysa sa akin. Minsan lang daw kasi tayo makompleto. Lalo na at pareho tayong mga abala sa araw-araw. Napakaswerte naman talaga namin dito sa aming manugag. Kaya ikaw, Melchor, huwag mong pasasakitin ang ulo ng asawa mo. Mas maswerte ho ako sa anak ninyo. Napakabait at napakasipag. At maalaga pa. Dahil yun sa maayos na pagpapalaki ninyo sa kanya. O siya, bago pa tayo magkaiyakan, tara na sa kusina at baka lumalamig na mga pagkain. Nasasabik na ako matikman ng bagong putahing niluto nitong asawa ko. Aba, ang dami naman yata nitong niluto mo, Lucrecia, anak. 2 lamang naman kami ng tatay ninyo. Mauubos ba namin ito? Masaya lang ho ako, Nay. Kahit abala kayo, binigyan niyo pa rin kami ng oras. Matagal na nung huli tayo nagkasabay kumain. Pwede niyong iuwi ang ibang ulam para naman may pagkain na rin kayo mamayang hapunan. Ang sarap naman ito, mahal. Ano bang tawag sa lutong ito? Afritada. Nakatikim kasi ko minsan dun sa kakilala ko. At nagustuhan ko ang lasa. Kaya tinanong ko siya kung paano lutuin yan. Marami pa raw nakalista sa libro niya. At ituturo niya sa akin yung iba pa. Bagay ang mga magulang ni Melchor ay nagustuhan din ang inihanda ni Lucrecia. Sa gitna ng masarap at masayang kainan, ay naramdaman niya ang marahas na pagtayo ng asawa. Pagkatapos ay patakbo nitong tinungo ang lababo at sunod-sunod na dumuwal doon. Pagbalik ng babae, ay marahan niyang hinagod ang likod nito. Bigla siya nag-alala dahil ang alam niya ay magaling na si Lucrecia. Pero parang bumalik yata ang sama ng pakiramdam nito. Anong nararamdaman mo, mahal? Hindi ka muna dapat talaga kumikilos At kagagaling mo lamang sa sakit. Maayos naman na talaga ako. Ewan ko ba, bigla na lamang ako nahilo. Humilab din ang tiyan ko. Akin na ang kamay mo, anak, at titignan ko ang pulso mo. Mabilis ang pintig ng pulso mo. Pati na rin yung nasa leeg mo. Tama ang hinala ko. Buntis nga ang asawa mo, Melchor. Ha? Dapat pala'y mapuntahan natin yung kakilala mong Hilot, Adelpha. Para matignan tong manugag natin. Hindi na ho kailangan, tay. Nay, huwag ho kayo mag-alala. Mag-iingat na ako mula ngayon. Hindi alam ni Melchor kung bakit tila natakot ang asawa niya sa naging suhestyon ng kanyang itay. Matamlay rin ang boses ni Lucrecia. Para bang hindi ito natutuwa sa magandang balita. Hindi ba siya nasasabik na magkaroon ng anak? Kagaya ng nararamdaman ko? O baka dahil lamang hindi magandang pakiramdam niya ngayon? Pilit niyang inalis sa isipan ng mga alalahanin. Higit na pinagtuunan na lamang ng pansin ang katotohanan na malapit na siyang maging isang ama at kung paano mas aalagaan ang nagdadalang tao niyang asawa. Kahit madalas na mainit ang ulo kay Melchor ni Lucrecia ng mga sumunod na buwan, ay hindi siya nakaramdam ng pagtatampo. Nabanggit kasi ng kanyang ina na ganoon daw talaga ang mga babae kapag naglilihi. Pinatigil niya sa paglalako ang babae. Ngunit ayaw nitong paawat. Habang malit pa raw ang tiyan nito, ay maghahanap buhay pa rin daw siya. Dahil mas lalong kailangan nilang mag-ipon para sa paparating na bagong miyembro ng kanilang pamilya. Muli, nakaramdam ng panliliit sa kanyang sarili si Melchor. Dahil obligasyon niya dapat yon bilang isang padre de pamilya. Kung sana ay hindi siya isinilang na bulag, hindi sana kailangang mahirapan at magsakripisyo ng ganoon si Lucrecia. Naging madalas din ang pagdalaw ng mga magulang niya at nagdadala mga ito ng mga pangangailangan nila sa bahay. Marahil ay nahihiya rin ang kanyang inay at itay kay Lucrecia dahil kahit buntis ito,
ay hindi alintana ang malayong lakarin, makapaglako lamang araw-araw. Kahit noong kabuwanan na ng babae, ay hindi pa rin talaga ito mapigilan ni Melchor. Mas mabuting araw ang ganito, mahal. Dahil para na rin ako nag-eehersisyo. Hindi ako mahihirapang manganak. Yung iba nga nagbubuhat pa ng mabigat, naglalaba, at kung ano-ano pa. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa amin ng anak natin. Isa pa, maaga na rin naman akong umuwi palagi. Hindi kagaya nun inaabot ako ng gabi sa daan. Dahil sa paglalambing ni Lucrecia, ay napanatag na rin siya at nagtiwala na lamang sa kabiyak. Hanggang sumapit na nga ang araw ng panganganak nito. Mahigpit na bilin sa kanya ng babae na huwag siyang tatawag ng hilot kahit anong pilit pa ng mga magulang niya. Matiwasay na nailuwal ni Lucrecia ang panganay nilang anak na ayon sa babae ay isang malusog na sanggol na lalaki. Maligaya ang mag-asawa dahil sa wakas ay matatawag na silang isang pamilya. Agad ding dumalaw ang mga magulang ni Melchor nang mabalitaang nanganak na ang kanilang manugang. Hindi rin maitago ang labis nilang kasiyahan sa pagkakaroon ng apo. Ilang araw na nanatili sa tahanan nila ang kanyang ina upang alalayan si Lucrecia habang hindi pa bumabalik ang lakas nito. Tinuruan din ng inay niya ang kanyang asawa kung paano magpaligo ng bata at iba pang mga bagay na dapat malaman ng isang babaeng unang beses pa lamang maging isang ina. Nung buntis ka pa lamang, halos hindi ka maawat sa paglalako kahit kabuwanan mo na. Ngayon naman, halos hindi ka pa rin maawat sa pagkarga sa ating anak. Ganito pala ang pakiramdam ng isang ina, Melchor. Kahit maghapon kong karga ang ating anak, ay hindi ako nakakaramdam ng pagod. Lalo na sa tuwing matititigan ko ang maamon niyang muka. Sayang, mahal. Kung hindi lang sana ako bulag, magagawa ko rin siyang titigan kagaya mo. Huwag kang malungkot, mahal. Hindi naman yun naging kabawasan sa pagkatao mo. At hindi rin yung magiging hadlang sa pagiging isang mabuting ama mo sa ating anak. Alam kong lalaki siyang kagaya mo. May busilak na puso. Napakagwapo niya, Melchor. Totoo pala ang kasabihan na ang panganay madalas kamukha ng tatay. Alam na alam talaga ni Lucrecia kung paano pagagaanin ang pakiramdam ni Melchor. Dahil sa sinabi nito ay napangiti siya. Sa buong pagsasama nila, ni minsan ay hindi sinumbatan at pinaghanapan ni Lucrecia ang asawa. Kahit alam ni Melchor na may mga pagkakataong hirap na ito. Naisip niya, paano na lang kaya siya kung wala si Lucrecia sa buhay niya? Nilapitan niya ang kanyang mag-ina at maingat na niyakap si Lucrecia. Kayo ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa akin. Salamat, Lucrecia. Ikaw ang nagsilbing liwanag sa madilim kong mundo. Ang nagbigay kulay sa buhay ko. Pinuno mo rin ang ligaya ang puso ko. At ngayon ay tinupad mo na naman ang pangarap kong maging isang ama. Mahal na mahal kita, Lucrecia. Mahal na mahal din kita, Melchor. Isang gabi, habang muling naghahanap ang aswang na mabibiktima, hindi niya napansin ang grupo ng mga kalalakihan sa di kalayuan. Matagal nang nagbabantay ang mga yon sa muli niyang pag-atake. Ilang buwan din siyang hindi nakatikim ng sariwang dugo at karne. Kaya naman sa labis na pagkasabik, ay naging pabaya siya sa kanyang mga kilos. Kaya hindi niya napaghandaan nang hampasin siya bigla ng isang lalaki gamit ang hawak nitong mahabang kawayan. Napaigik sa sakit ang nagulat na halimaw.
Hindi pa ganong bumabalik ang lakas niya dahil halos puro pagkain ng tao ang kanyang pinagtiyagaan sa nakalipas na 9 na buwan. Hanggang sa lumapit na rin ang iba pang mga kalalakihan at pinagtulungan siyang hampasin. Ginamit niya ang natitirang lakas upang mailigtas ang sarili sa tiyak na kapahamakan. Hindi alam ni Melchor kung bakit bigla na lamang siyang naalimpungatan ng gabing yon. Kinapa niya ang kanyang mag-ina sa tabi niya at agad siyang napabalikwas ng bangon dahil ang anak lamang nila ang naroon. Lucrecia? Lucrecia? Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ng kabiyak pero walang tumutugon. Sa tagal na nilang mag-asama, kabisado na niya ang amoy ng babae. Kaya alam niya kapag nasa malapit lamang ito. Natitiyak niya wala sa loob ng bahay nila si Lucrecia ng mga oras na yon. Maya-maya pa ay may naulinigan siyang tila umuungol. Nakakakilabot ang ungol na yon. At sigurado siyang hindi yun nagmumula sa isang normal na tao. Bigla ang pagsalakay ng kaba sa kanyang dibdib nang maalalang bagong panganak lamang ang asawa. Baka naamoy ng aswang na kinukwento noon ng mga magulang niya ang kanilang anak. Pero nasaan si Lucrecia? Diyos ko, huwag niyo pong pabayaan ang asawa ko kung nasaan man siya ngayon. Papalapit ng papalapit ang ungol at mga mabibigat ngunit mabagal na mga yabaga. Gusto sanang lumabas ni Melchor upang hanapin ang asawa. Pero hindi naman niya pwedeng iwang mag-isa roon ang kanyang anak. Nang maramdaman niyang nakapasok na sa bahay nila ang nilalang, ay mabilis niyang hinugot ang patalim na nakasuksok sa dingding, malapit sa kanilang higaan. Matinding kilabot ang hatid sa kanya ng bawat pag-ungol na natitiyak niyang isang halimaw. Kaya mas lalo pa niyang tinalasan ng pandinig at pakiramdam. Base sa nakasusulasok nitong amoy, kaunti na lamang ang pagitan nito at ng kanyang kinatatayuan. At nang muli siyang nakarinig ng paghakbang, kasabay ng pag-iyak ng kanilang anak, ay inundayan niya ang halimaw na nasa kanyang harapan ng sunod-sunod na saksak. Halos mabingis siya ng malakas yung umatungal, na lalo lamang nagpalakas ng iyak sa anak niyang nasa higaan. Marahil ay nagulat din ang sanggol at naramdaman ang tensyon dulot ng kakaibang aura sa paligid nito. O marahil ay dahil hindi nito naaamoy at nararamdaman ang ina nitong si Lucrecia na kanina pa nawawala. Dahil hindi nakikita ni Melchor ang paligid, hindi niya alam na nasa pool niya sa dibdib ng saksak ang halimaw. Naramdaman niya ang paghawak na magagaspang nitong mga kamay sa kanyang braso. Tila ba pinipigilan siya, base na rin sa ungol nitong tila nagmamakaawa. Ngunit sa halip na maawa, ay mas lalo pang ibinaon ni Melchor ang hawak na patalim. Sa katawan ng noon ay natitiyak na niya nga isang aswang. Ang tanging nasa isip niya lang ng mga sandaling yon ay ang kaligtasan nila ng kanyang anak. Napatda si Melchor nang marinig ang boses ni Lucrecia na tila nasasaktan at nahihirapan. Mahal? Nasaan ka? Ngunit hindi na muling tumugon ang babae. Hanggang naramdaman ni Melchor ang muling paghigpit ng pagkakahawak ng aswang sa braso niya, pababa sa kanyang kamay.
na nakahawak pa rin sa kutsilyong malalim ang pagkakabaon sa katawan nito. Unti-unti na rin kumakalat sa paligid ang amoy na mabahong dugo na ng mga sandaling yon ay masaganang dumadaloy sa katawan ng aswang. Maya-maya pa ay naramdaman ni Melchor ang napakapamilyar na init ng palad na nakahawak sa kanyang kamay. At hindi siya maaaring magkamali. Pag-aari yun ng pinakamamahal niyang kabiyak. Lucrecia? Ikaw ang... Diyos ko! Anong ginawa ko? Melchor, patawarin mo ako. Natakot ako ipagtapat sa'yo ang totoo. Ayokong kabuhian mo ako. Dali-dali at tila napapasong inalis ni Melchor ang kamay sa pagkakahawak sa patalim. Pagkatapos ay desperadong nagtangka siyang hugutin yon pataas upang maalis sa pagkakasaksak kay Lucrecia. Ngunit tila nananadya ang pagkakataon. Hindi niya yon mabunot. Nanlulumong napaupo siya sa tabi ng noon ay nakahandusay na si Lucrecia. At pilit na binuhat ito upang yakapin. Kahit pakiramdam niya ay pinanawa na siya ng lakas. Patawarin mo ako, mahal. Hindi ko alam. Alam ko, hindi mo sinasadya, Melchor. Mabuti na rin ito. Wala na akong mapeperwisyong mga inosenteng tao. Huwag mo sabihin niya, Lucrecia. Kailangan kita. Kailangan ka namin ng ating anak. Lumabang ka. Mahal kita. Pakiusap. Masaya ako at makapuluhan ng mga naging huling sandali ko rito sa mundo. Dahil sa'yo. Maraming salamat, mahal. Ikaw na ang bahala sa anak natin. Mahal na mahal ko siya. At mahal na mahal din kita, Melchor. Lucrecia. Mahal! Ngunit ang mga kamay ng babae ay lumaylay na sa sahig. Hindi na rin ito humihinga. Napahiyaw si Melchor sa labis na paghihinagpis at galit sa sarili. Habang mahigpit na yakap ang wala ng buhay na katawan ng kanyang kabiyak. Lucrecia! Lucrecia! Mga awit, Kapitulo 73, versikulo 26. Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Okay. Shout out kay Danica Castillo. Danica, thank you. Marami pong salamat sa inyong lahat and God bless po.